Magandang gabi, Pilipinas, and welcome sa paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Dalawang batang matalino ang pinagsanib puwersa natin para sa gabing ito at ang kanilang tandem ang masusubukan para makamit nila ang kanilang mga pangarap. Ano nga ba ang mga pangarap na ito? Let's find out. Panoorin natin. Dalawang batang babaeng may sariling kwento sa buhay, ngunit iisa ang pangarap, ang makatulong maiahon ng pamilya sa hirap. Ito ang mga kwento ni Patricia Ina Tanyada at Princess Erica Aguanza. Math whiz kid, yun po yung tawag sa akin ng karamihan sa mga nakakakita sa akin kasi talaga pong magaling ako sa math. Dito sa Pembo, meron kaming alas. Marami na siyang natalo ng mga math wizards din, locally and internationally. Nakapag-compete na po ako sa international contest in Singapore. Nanalo po ako ng 2 bronze medals. Hindi madaling magkaroon kami ng anak na nagko-compete sa abroad dahil hindi talaga kami mayaman at hindi namin kayang suportahan ang kanilang mga pangangailangan, usually sa financial talaga. Ang hirap, sasabi sa'yo ng anak mo, ma, gusto kong sumama. Ikaw bilang magulang, talagang sisikapin mo na tulungan yung anak mo na ma-achieve nila yung nakarapat-dapat para sa kanila. Very thankful po ako na meron po akong parents ni Mama and Papa. At ngayong makakaupo na ako sa hot seat, oras na upang suklian ko ang kabutihan nila. Kabiling-bilina ng aking yumaong ina na tapusin ko ang aking pag-aaral. Kaya naman ito ang pinipilit kong abutin. Nakakaingit po kasi po yung ibang bata po may mga nanay. Tapos po sa edad ko pong to, wala na po akong nanay. Sa kabila po ng lahat sa pagsubok na pinagdaanan, sa murang edad ni Erica, lumaban talaga siya at nagsikap siya. Sabi nga niyang mama niya noon Erica, gusto ko mag-first honor ka. Awa naman ang Diyos. Nung taon na yun, nag-first honor siya. Parang isang panaginip ang pagkakataong makapaglaro sa Who Wants to Be a Millionaire. Sino mag-aakala ng isang batang taga-Payatas ay magkakaroon ng chance na maging milyonaryo? Bossing, kung sakali pong manalo ako sa Who Wants to Be a Millionaire, matutupad ko na po ang pangarap sa akin ng aking ina. Bossing, get ready. Darating na po ako. Kaya mga kapatid, eto na, sina Patricia Ina Tanyada and Princess Erica Aguanza. Hi, girl! Sino si Patricia? Ako po si Patricia Ina. Ikaw si Patricia at ako po si ito naman Erica. si... Anong gusto mo itawag sa'yo? Erica na lang po. Ayaw mo ng princess? Patricia and Erica? Opo. Okay. Sige, umpisa na natin. Maupo na kayo sa hot seat. Hi, guys! Hi din po. Wow, kamusta kayo? Okay lang po. Ilan taon ka na, Erica? 11 na po. Ikaw naman, Patricia? 12 years old po. 11 and 12. Tulad ng mga past kids edition natin, honor students din itong sina Ina at Erica. Si Ina ay consistent honor student mula grade 1 sa Pembo Elementary School. Si Erica naman ay nag-aaral sa Payatas Elementary School. At madalas silang sumali sa mga competition. Itong si Ina ay nakaabot na siya ng ibang bansa para makipag-compete, di ba? Opo. Saan bansa ka nakarating? Nakapunta na po ako sa Singapore and Indonesia. Wow! Anong sinalihan mo? Nakipag-compete po ako sa subject na math. Math? Opo. Magaling ka sa math, ha? Teka. 1 plus 1? 2. No, Magellan. Ay, naku. Ito naman si Erica ay masigasig din. Alam niyo ba, ito nagbebenta ng mga matamis, ng mga sweets para pandagdag sa kanyang baon. Ano nga binibenta mo, Erica? Nagbibenta po ako ng yema and pastillas. Actually po, bossing, may dala po ako para sa inyo. Oh! Ito naman, nagabala pa, oh. Ikaw naman, oh. Baka naman. 550. Yeah. Ang mahal naman. Magkano ang benta mo? Yung yema po, nagkakalaga po ng 3 pesos. Tsaka yung pastillas po, nagkakahalaga naman po ng 1 peso. Wow, sino gumagawa nito? Yung lola ko po.
Lola mo? Opo. Ah, wala sa lola ko yan. Lola ko, iba binibenta nun. Sino nga pala mga kasama nyo? Ikaw, Ina. Kasama ko po ang parents ko, si Cynthia and Perseus, and teachers ko po, led by our principal, Dr. Teresita Ariola. Wow, kumpleto. Ikaw, Erica? Kasama ko po ngayon yung father ko and yung grandmother ko and mga teachers ko po and classmates. Okay, welcome po sa inyo lahat, ang mga proud parents and teachers. Ako, malakas ang kutob ko na marami kayong maiiwing pera ngayon. Kaya, good luck sa inyong dalawa, ha? Ito muna ang ating mechanics. 15 multiple choice questions. Kung masasagot nyo ang 15 tanong ng tama, meron kayong paghahatian na 2 million pesos. Andiyan yung mga tinatawag nating safe havens, kung saan siguradong may pera na. Sa question 5, sigurado na ang 20,000 pesos. Sa question 10, 150,000 pesos. At siyempre, kung umabot kayo sa question 15, tumataginting ng 2 milyon. At eto pa, sa bawat tapak nyo sa ating mga safe havens, may mga regalo kami para sa inyong dalawa. Nariyan ang ating mga lifelines. 4 ito. Phone a friend, 50-50, people speak, at switch. Pero itong switch lifeline ay magagamit nyo lang kapag nalampasan nyo na ang ating pangalawang safe haven. At dahil partners kayo, dapat pareho kayong magsasabi ng final answer. Okay? So, kailangan talagang pag-usapan yung mabuti bago kayo magdesisyon kung sa inyong final answer at sa paggamit ng mga lifelines. Okay? Pwede kayong mag-discussion. Huwag lang mag-aaway, ha? Mag-aaway. So, Ina at Erica, ready na ba kayong dalawa? Ready na po kami! Okay, so if you're ready, let's play Who Wants to Be a Millionaire? For 2 million pesos. Practice lang. Practice lang. Ano, masarap pakinggan. Eto, for 1,000 pesos, ano ang long sa long silog? A. Longsod. B. Longkot. C. Ilong. D. Longganisa. Bossing letter D po, longganisa. Ikaw, Longganisa po, letter D. is that your final answer? Final answer. The longganisa is correct. Pangalawang tanong for 3,000 pesos. Ano ang gamit ng eraser? A. Pambura. B. Pantasa. C. Panulat. D. Palaman. A. Pambura. Aba, sabay pa kayo, ha? Is that your final answer? Final answer. Final answer. A. Pambura is correct. Question number 3 for 5,000 pesos. Anong araw nagsisimula ang pasok sa eskwelahan? A. Linggo. B. Sabado. C. Biyernes. D. Lunes. Erica, lunes. D. Lunes. Lunes? Nang kayo'y magkakilala? Opo. Is that your final answer? Final answer. Wow. Meron na kayong 5,000 pesos. Question number 4 for 10,000. Alin ang laro kung saan sinisipa ang bola? A. Softball. B. Basketball. C. Football. D. Volleyball. C. Football. C. Football. Sigurado kayo? Opo. And is that your final answer? Final answer. Football is correct. Ito na yung unang safe haven natin na tanong for 20,000. Ilan ang gulong ng 10 tricycle?
A, 21. B, 30. C, 32. D, 33. B30. Kunenta niyo ba mabuti? Opo, bossing. Is that your final answer? Final answer. Saan kaya patungo ang paggulong ng swerte ni Ina at Erica? Alamin sa pagbabalik ng Who Wants to Be a Millionaire? And we are back in the Special Kids Edition, ang inyong paboritong Who Wants to Be a Millionaire. Kanina lang ay may paghahatian na sina Ina at Erica na 10,000 pesos. Madadagdagan pa kaya ito sa tanong na ilan ang gulong ng 10 tricycle? A, 21, B, 30, C, 32, D, 33. Ang sinagot ng dalawa ay B, 30. Alam niyo ba kung anong tricycle? Opo. Ilan ang gulong ng tricycle? 3 po. Ay, hindi na. Pinalitan na, kaninang umaga lang. Kasi delikado rin 3. Oo, tama. Dinagdagan ng 1. Ginawa ng 4. Pero hindi pa naman natutuloy yung plano. Plano pa lang naman yun. So, 3 pa rin. So, B, 30 is correct. 20,000 pesos, sigurado na. Congratulations. At maliban sa assured 20,000 na inyong paghahatian dahil naabot nyo yung ating unang safe haven, eto, may regalo ko sa inyong pastillas. And then, dito, may mga regalo pa kayong mga school supplies at bagong sapatos. Okay? Ito para kay Ina. Yan. At ito naman para kay Erica. Alright. Okay. Tuloy na natin? Yes, bossing. Okay, tuloy na raw. Oh. Okay, game. Nandiyan pa ang inyong mga lifelines. Ito ang pang-anim na tanong for 35,000 pesos. Kung ikaw ay taga-Visayas, maaring mula ka sa aling lalawigan? A. Isabela. B. Albay. C. Cebu. D. Quezon. Di ba Cebu? Si Cebu. Tingin saan ka? Tagapayatas po. Wala kayong probinsya? Meron po sa Samar po. Saan ang Samar? Sa Visayas. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Visayas po. Visayas. Ikaw naman, Ina, anong probinsya niyo? Taga Ilocos po kami. Luzon. Opo. So, your answer is letter? Si Cebu. Sigurado kayo? Opo. Is that your final answer? Final answer. Letter C, Cebu is correct. Question number 7 for 50,000 pesos. Ano ang pinakamalawak na ocean? A. Atlantic Ocean. B. Indian Ocean. C. Arctic Ocean. B. Pacific Ocean. Pacific Ocean. D. Pacific Ocean. Parang sigurado kayo. Opo. Bakit? Pinag-aralan na po yun. Anong grade? Grade 2 po. Saan nyo napag-aralan to? Sa Hekasi po. Talagang lagi kayong sabay magsalita, ha? Opo. Is that your final answer? Final answer. Hindi kayo gumamit ng lifelines. Buti
na lang, hindi. Dahil tama ang sagot ninyo. For 70,000 pesos, here's question number 8. Alin sa mga sumusunod ang hindi prime number? A. 37, B. 235, C. 293, D. 359. 235. Agree ka ba? B. 235. Bakit yun ang napili niyo? Kasi po, yung 235 po, divisible po siya sa 5. So, composite number po siya at hindi po siya prime. Ano ba yung prime number? Prime number po is hindi po siya nadi-divide by any number. Except for itself and number 1. Erica, ikaw ba'y sang-ayon doon sa sinasabi ni Ina? Tama naman po yung explanation niya. So your answer is letter? B. 235. And is that your final answer? Final answer. Lalaki pa kaya ang bibilangin pera ng ating pares? Malalaman natin ang kasagutan sa pagbabalik ng Who Wants to Be a Millionaire? Andito pa rin kayo sa TV5 para sa Special Kids Edition ng Who Wants to Be a Millionaire. Unti-unting umaakyat sa kanilang money tree, sina Ina at Erica. Meron na silang paghahatiang 50,000 pesos. Tingnan natin kung tama ang sagot nila sa tanong na alin sa mga sumusunod ang hindi prime number. A. 37, B. 235, C. 293, D. 359. Ang isinagot nila ay letter B, 235. Hindi ka naman dadayo sa math contest sa ibang bansa. Kung hindi mo alam ang tamang sagot, di ba? So, ibig sabihin niyan, letter B, 235 is correct. Parang wala kayong balak gumamit ng lifelines, ano? Magagaling to eh. Ito na, for 100,000 pesos, here's question number 9. Sinong Supreme Court Chief Justice ang kumakailan ay sumailalim sa impeachment trial? A. Enrile, B. Santiago, C. Corona, D. Lapid. C. Corona. Is that your final answer? Final answer. C. Corona is correct. Pangalawang safe haven question for 150,000 na assured. Here's a question. Anong taon binomba ng Japan ang Pearl Harbor? A. 1939, B. 1941, C. 1943, D. 1945. Tapos tingin mo yung sagot. Dali lang ah. Alam mo ba kung ano? Kasi ang akin 1939 eh, pero hindi ako gaano sure. Aba, huwag kayo magbulungan dyan. Sige, pwede kayo mag-usap. Hindi kasi ako sure sa 1939 tsaka 1941 eh. Gamit ang lifeline. Sige. Ano? 50. Gamit tayo ng 50-50 na lifeline. Bossing, gagamit po kami ng lifeline. Anong gusto niyong gamitin? 50-50 po. 50-50?
Mawawala ang dalawang maling sagot. Tingnan nyo. B, 1941. C, 1943. B, 1941. Sigurado kayo? Opo. Ikaw, Erica. Opo. Parang mahina yung opo. Opo. Napag-aralan nyo ba to? Ito ay sa history ito. B, 1941. Erica, Ina, is that your final answer? Final answer. Tira mga butikito. Buhay pa kayo? Sumabog na kaya ang kapalaran ni na Erica at Ina? Alamin yan when we return only here on Who Wants to Be a Millionaire? Tuloy ang kasiyahan sa talungan dito sa Who Wants to Be a Millionaire. Malaki-laki na rin ang paghahatian ni na Ina at Erica. Nasa 100,000 pesos na ang kanilang naipon. Alamin natin kung assured na ang 150,000 pesos nila sa tanong na ito. Anong taon binomba ng Japan ang Pearl Harbor? Gumamit sila ng Lifeline 50-50. Ang natira ay B, 1941 at C, 1943. Ang sinagot nila ay letter B, 1941. Pag-aralan nyo sa history. Ang Pearl Harbor ay binomba noong 1941. Correct? 150,000 pesos. Congratulations. At ito ang karagdagang premyo ninyo dahil naabot nyo ang ating second safe haven, school supplies para naman sa inyong mga school. Okay? Ito ang para sa iyo, Erica. Kayata C, elementary school, ang certificate na yan. At para kay Patricia Ina, para sa Pembo Elementary School. Matutuwa sa mga eskwelahan ninyo. Kaya, tuloy na natin. Opo. At dahil abot yun na yung second safe haven natin, nadagdagan na yung lifeline ng switch. Nandiyan pa yung phone a friend at yung people speak. Question number 11 for 250,000 pesos. Ang hanging amihan ay malamig na hangin mula saan? A. Ecuador. B. Indonesia. C. Siberia. D. Egypt. C. Siberia. Ang bilis ng sagot nyo, ah. Bakit yun ang sagot nyo? Napag-aralan na po namin, tsaka nabasa din po. Sigurado kayo? Opo. And is that your final answer? Final answer. $250,000 pesos. Question number 12 for 400,000 pesos. Tatlo pa ang inyong lifelines. Ano ang cab sa pangalan ng pintor na si Ben Cab? A.
Cabrera. B. Cabalfin. C. Cabello. D. Caballero. Kilala niyo ba siya? Hindi po. Switch lang question. Sige. Gagamit po kami ng lifeline. Ano gusto niyong gamitin? Switch lang question. Switch. So, ayaw niyo nang sumagot sa tanong na ito? Opo. Ang computer, papalitan yung tanong. Wala kang ideya? Wala po. Katuwala lang to. Anong type niyo dyan sa apat na yan? Cabello. Ben Cab. Sinort yan eh, di ba? First name niya, si Ben. Ben Cabrera. Ben Cabrera. Okay? Mabuti na lang, nag-switch kayo. O hindi, mali sana yung sagot ninyo. Ito ngayon ang ipapalit ng computer na tanong again for 400,000 pesos. May dalawa pa kayong lifeline na natitira. Saan matatagpuan ang imbakan ng tubig na Angat Dam? A. Tarlac. B. Bulacan. C. Batangas. D. Laguna. Sa tingin ko kasi Bulacan eh. Bulacan. Ikaw. May dalawa pa kayong lifeline. Meron na kayong 250,000 pesos. Pag mali ang sagot ninyo, babalik kayo sa 150. That's a difference of 100,000 pesos. Pag mali. Although pag tama, magiging 400,000. Bulacan. Ano sa'yo? D. Bulacan. Are you sure? Yes. Ayaw niyong gumamit ng lifeline. Hindi na po siguro, bossing, kasi may part na po ako na sigurado ko po yung sagot na Bulacan. Ikaw, Erica, sigurado ka sa sagot na Bulacan. Opo. So, is that your final answer? Final answer. Dadami pa kaya ang maiimbak na pera ni na Erica at Ina? Alamin sa pagbabalik ng Who Wants to Be a Millionaire. Favorite ng mga estudyante ang Who Wants to Be a Millionaire? Exciting na katapusan ang inaabangan ng lahat dito sa Who Wants to Be a Millionaire. Aabot kaya sina Erica at Ina sa 2 million? So far, meron na silang paghahatian na 250,000 pesos. Pwedeng maging 400,000. Kung tama ang sagot nila sa tanong na, saan matatagpuan ang imbakan ng tubig na Angat Dam? A. Tarlac. B. Bulacan. C. Batangas. D. Laguna. Hindi sila gumamit ng lifeline. Sigurado sila sa sagot nila na B. Bulacan. Napunta ka na ba ng Bulacan? Opo. Sa Angat Dam, napunta ka mo na? Hindi pa po. Sa Tarlac, nakapunta na kayo? Opo. Nakita niyo ba yung Angat Dam doon? B. Bulacan is correct! For 600,000 pesos. Dalawa pa ang inyong lifeline. Phone a friend and people speak. Here's a question.
Ano ang tawag sa mga proyekto para sa proteksyong pangkapaligiran? A. Green Initiatives. B. Land Reform. C. Global Commons. D. Climatic Restructuring. Pwede rin global commons. Ano ang tawag sa mga proyekto para sa proteksyong pangkapaligiran? Kasi lang, reform pang saka Green initiatives. Sigurado ka? hindi ko siya. Pwede rin global commons. Bulungan kayo ng bulungan eh. Parinig Sa na. weather. And sa Alam mo global naman ako, may commons. pagkachismoso ko, ha? Sa globe. And green initiatives, kapaligiran or plants. So, A. Green initiatives. Sigurado kayo. Meron pa naman kayong dalawang lifeline. Kung gusto nyong gamitin, pwede. Hindi ko naman sinasabi sa inyong gamitin ninyo. Pero yung akin eh, paalala lang. Wala namang masama sa nagpapaalala. Sa tingin mo, magagamit tayo ng lifeline yung people speak. Sige. Bossing, gagamit po kami ng lifeline. So hindi kayo sigurado sa sagot ninyo? Ganun, ha? Huli kayo, ha? Teka. So, anong lifeline ang gusto nyong gamitin, girls? Okay lang po ba na sasagot na lang po kami? Sagot na lang po kami. Hindi rin sila sigurado sa lifeline. Kayo, kung anong gusto nyo? A. Green initiatives. Is that your final answer? Final answer. Talagang... Ganun talaga. Wala tayong magagawa. 400,000 ay magiging 600,000 pesos. For 1 million pesos, here's a question, Erica and Ina. Ang sterling silver para sa tableware ay alloy na gawa sa 92.5% silver at 7.5% ng anong metal? A. Gold. B. Aluminum. C. Copper. D. Mercury. Sa tingin ko, copper lang yan or aluminum. But still, mas sure ako sa aluminum. Ikaw, Erica. Aluminum. Sumasagot na ba kayo? B. Aluminum. Wala nang lifelines? Hindi nagagamit? Dalawa na lang naman. 600,000 pesos na ang pera nyo. Pag mali, babalik sa 150. Ang difference nun ay 450,000 pesos. Bossing, gagamit na lang po kami ng lifelines. Hindi. Joke lang. Sigurado kayo. Baka mamaya ayaw na naman kayo, ha? Ano gusto nyo gamitin? People speak po. People speak. Okay? Kayo ang pipili ng tatlong makakatulong ninyo. Ito yung tanong, ha? Ang sterling silver para sa tableware ay alloy na gawa sa 92.5% silver at 7.5% ng anong metal? A. Gold. B. Aluminum. C. Copper. D. Mercury. Lahat ng mga nakakaalam ng tamang sagot sa tingin nila, magsitayo, please. Diyan sa mga nakatayo, Erica and Ina, pumili kayo ng tatlo.
Bossing si Jimwell po. Jimwell, halika, baba na rin rito. Dalawa pa. Si Father Rodel po. Father Rodel. And si Leon po. Si? Leon. Leon. Okay. Okay, unahin natin si Jimwell. Ano ka? Tiga saan ka? Estudyante ka? Opo. Saan? Sa Marikina po. Sa seminaryo. Seminarista ka? Opo. Sama mo si Father? Opo. Okay. Alam mo ba sagot? Siguro po. 92.5% silver at 7.5% ng anong metal? Gold, aluminum, copper, o mercury? Aluminum po. Aluminum. Opo. Parang ginaya mo na yung sagot nito, ha? Napag-aralan mo ba yun? Kasi po, basta, Ganda ng explanation niya. Basta. Makakahirit ka pa ba ito? Basta. Father Rodel, naalala niyo pa ba itong sagot dito? Medyo po. Ano po ang sagot niyo? Aluminum po. Aluminum din. Bakit po? Basta lang. Huwag niyo sasabihin basta, ha? Hindi naman po kasi mercury poisonous po yan. Hindi pwede sa tablewares. Yung gold naman po, masyadong precious metal yan. Ganun din po ang copper, poisonous din po. Kaya aluminum po ang sagot ko. Ikaw, Leon. Ikaw ay estudyante. Opo, bossing. Saan ka nag-aaral? Sa St. Camillus Seminary din po. Magkakasama pala kayo. Labay ba? Ano ang sagot mo? Aluminum din po. Aluminum po? Bakit? Sa tingin ko po yun yung tama. Dalawa lang po kasi pinagpipilian ko. Copper o kaya aluminum. Sa tingin ko po aluminum. Sa tingin mo? Okay. Jimwell, Father Rodel, Leon, thank you. Diyan muna kayo, ha? Huwag muna kayo alis. So, Erica, Ina, kayo, ano sagot ninyo? Di aluminum. Ibig sabihin na naniniwala kayo sa sagot nila. Opo. Ulitin ko lang, ha? 600,000 na ang pera ninyo. Hati kayo doon, bali tigti 300. Pag mali, pabalik kayo sa 150,000 pesos. That's a difference of 450,000 pesos. Pag tama ang sagot ninyo, 1 million pesos. So, tanungin ko ulit kayo. Ano ang sagot ninyo? Di aluminum. Is that your final answer? Final answer. Sabi nga ni Father, gold, masyadong precious para gamitin sa sterling silver. Tama rin. Dahil gold is not the correct answer. Yung mercury, sabi nga ni Father, poisonous. Nakakain na ba kayo ng mercury? Paano nyo nalaman poisonous? Pinagbabawal po kasi, bossing. Saan tayo bibili ng gamot? Kain mo ulit ako. Baka naman di kami makatikim yan. Titikman ko nga kung masarap. Hindi rin mercury dahil tama rin yung sabi ni Father eh. Poisonous eh. Lasang mercury ito. Yes, yan. Pakisabi kay Lola.
So, natitira na lang ay aluminum at copper. Sabi nga ni Jimwell, ang sagot niya ay aluminum kasi basta. Sabi ni Leon, aluminum dahil Yun po sa tingin ko yung tama. yun ang sa tingin mong tama, Pero hindi pa sigurado. pero hindi sigurado. Kayong dalawa, bakit kayo naniwala sa tatlong ito? Kasi po, ang alam ko rin pong sagot ay aluminum, but nakakonfuse rin po ako sa copper and aluminum. So, mas maigi po yung may help na rin po para sure. Ikaw, Erica, okay ba sa yung aluminum? Opo, kasi yun din po yung alam kong sagot. Ina, kanina sabi mo, pinagpipilian mo yung aluminum at copper, di ba? Opo. Bakit copper? Kasi po, minsan din po, pag gumagawa rin po ng silver, minsan po gumagamit po tayo ng copper. And yung sabi po ni Father Rodel, alam ko rin po na gold and mercury, hindi po pwede. Father, forgive me. Or should I say, forgive yourself. Aluminum is incorrect. The correct answer is letter C, copper. Sayang naman. 600 na, nawala pa. Pero di ba? O, tinitingin yung tatlo dyan. Baka bawi. Baka bawi ito. Pero ganun pa man, meron kayong 150,000 pesos. Jimwell, Father Rodel, Leon, thank you very much. At hati kayo, meron kayong tigsi 75,000 pesos. Halika yung dalawa rito, meron pa akong regalo para sa inyo. Ito ang gift of knowledge para sa inyo. Ito si Patricia. Thank you po. Ayan, any 4-year course yan para sa iyo. At ito naman sa iyo, Erica. Congratulations. Courtesy of STI. Okay, salamat. At sana nag-enjoy kayong dalawa, ha? Sino kaya makakasama natin mga matatalinong estudyante next week? So, balik uli kayo para malaman. Ito po si Vic Soto. See you sa isang linggo dito sa paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Who wants to be a millionaire would like to thank STI, Eurotech, and Way.